Ito na, punta na tayo doon sa ano. Yung binanggit kanina ni Mike Defensor na itong nangyayari ngayon sa Senate, wala na tong connection sa impeachment. Wala na, even the congressman alam na nila. The fact na nagsasalita si Asidre na ayaw niyang bakit daw isinasabay pa sa impeachment yung Blue Ribbon Committee hearings. The fact na ayaw nila na isabay sa impeachment yung Blue Ribbon Committee hearings, dahil ayaw nila ng Blue Ribbon Committee hearings. Kasi nga, putang ina, marami talagang ebidensya sa kanila. Marami talaga na kapag pinuntahan mo yung mga pinuntahan mo yung mga proyekto ng mga kaalyado ni Bongbong Marcos, lahat putang ina puros ghost project. Diba kinuwento ko na sa inyo? Na noong panahon, meron ng korupsyon dyan sa DPWH. Pero yung proyekto natatapos. Ang corruption dyan, ino-overprice nila yung project. Yung pera ng proyekto, talagang para sa proyekto yun. Natatapos yung proyekto. Tapos yung sobra, yung pinang-overprice nila, doon yung kickback nila kinukuha. So legal. Legal kasi nga, tinaasan mo yung presyo, pinirmahan mo naman. So ibig sabihin, legal yung proseso nung pagpipresyo ng proyekto. Ang problema ngayong malaki, mga bossing, naging sobrang ganid. Etong mga magnanakaw. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, alam niyo yung rubber band effect, diba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, nilagyan ng rubber band dyan. Mas mahigpit na mahigpit. Ngayon, yung flow ng dugo, yun yung corruption, masasamang gawain, drugs, lahat yan. Bumagal yung flow noon. Hindi perpekto, may corruption pa din, meron pa ring droga, pero napabagal ng dahil doon sa rubber band na yun. Ngayon, ang problema, mga bossing, kapag masyadong matagal yung rubber band na yan sa kamay mo, di ba? Lalamig yung kamay mo, di ba? Mamamanhid yung kamay mo. Ganun ang nangyari noon. Nung tinanggal yung rubber band na yun, yung nagtanggal si Bongbong Marcos, putangin na niyan, talagang bulwak yung dugo. So ganun ang ginawa nila, bumulwak yung kanilang pagiging ganid dahil kailangan natin tumodo na ngayon. Kasi pag hindi tayo tumodo ngayon, uupo na naman yung mga Duterte, hindi na naman tayo makakapangulimbat. Kaya doble-doble na natin ngayong pagnanakaw. Tangina, lahat, pati yung budget noong tulay, yung budget ng proyekto na overpriced, kinuha pa nila. Dati ang pinaghahatian nila, yung pinatong nilang presyo. Ngayon, pati yung presyo ng proyekto, ninakaw na nila. Tinaniman lang nila ng mga bakal tapos iniwanan na nila. Pinaliwanag ko na yan sa inyo di ba? Paulit-ulit ipapaliwanag ko yan sa inyo. Hindi ako mapapagod para maintindihan nyo kung gaano ka-demonyo talaga itong gobyerno na ito. Ngayon, ito na. Dahil yan dyan. Hindi na yan sa impeachment. Wala na yan. So itong mga nangyayari ngayon, at hindi lang si Jinggoy Estrada ang huli. Marami pang mga susunod dyan. Lalabas na rin yung ICC warrant ni Bongo. Magtatago na rin si Bongo. Ganyan ang mangyayari ngayon sa Senado. Talagang wala, guguluhin talaga nila yan. Tapos they will make it look like si Alan Peter Cayetano may kasalanan. Pero si Alan Peter Cayetano ba nagdidemanda sa mga kasamahan niya? Bakit siya may kasalanan? Dapat nga sinusuportahan natin siya dahil obvious na ayaw nila kay Alan Peter Cayetano. Obvious na gusto nilang makuha yung Senate presidency para makapagsalpak na naman sila ng tao na kasing gago ni Lacson dyan sa Blue Ribbon at hindi sila lahat maimbestigahan. Yun lang. Pagka meron kayong kausap, may nagtatanong sa inyo, ano namang relevance ni Alan Peter Cayetano? Mga gago. Ang relevance, ang pinaka-importante na nandiyan dyan si Alan Peter Cayetano, kinuha ni Alan Peter Cayetano sa mga sindikato yung Blue Ribbon Committee at naglagay siya ng tao na talagang mag-iimbestiga dyan. Walang kahit sino talagang tatamaan yung totoong investigasyon. Yun. Hindi, this is not about impeachment. Impeachment before pa even the Supreme Court, tinabla na yan wala na yan. Ang ginagawa lang nila dyan, paninira lang kay Inday. Hindi yan sila, hindi yan lulusot sa Senado. Kaya nga, wala na rin masyado nagsasalitang congressman Wala na. Nasa Blue Ribbon Committee talaga ang problema. At dahil dyan, si Jinggoy Estrada na aresto. Pero matapang si Jinggoy, palakpakan natin. Hindi siya nagpagapi. Hindi siya nagpagapi sa mga abuso sa Pilipinas. I'm already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. Naawa ako dito kay Jinggoy Estrada. Alam mo kung dito ako talaga namuhi ng sobra. Banas na banas ako sa mga Tulfo, sa totoo lang. Pero mas nabanas ako, alam niyo kung kanino? Kay JB Ejercito. Bakit? Nang ina JB Ejercito, nandiyan ka pa rin sa minority.
nakita mo ang ginagawa nila sa kapatid mo. Kapatid mo to. Sa burat kayo parehas ni Erap nang galing. Sa isang betlog kayo nang galing. Putangin na ka, JB Ejercito ka. Oo, hindi naman nagkakalayo ang mukha nyo ni Jinggoy. Pares kayo mukhang betlog. Sa totoo lang, wala kayong pag tiningnan nyo yung mukha ni Erap, putangin na para kayong mga pinagbiyak na mga santol. Oo, galing kayo parehas sa itlog. Bahay similya ni Jinggoy. Sa isang butas kayo dumaan po taragisam. Sa ibang nabuo, ibang matris lang kayo nabuo. Pero kapatid mo pa din yan. Mantakin mo. Kung wala kang kwentang kapatid, hindi mo man lang, kahit man lang sana nasamahan si Jinggoy, na inalalayan siya, o kahit man lang sana pinagtanggol mo siya katulad ni Alan Peter Cayetano mula sa mga umaaresto sa kanya dahil kapatid ka eh. Kung wala kang kwentang kapatid, Jinggoy, putang ina, wala kang kwentang senador. Kung yung kapatid mo hindi mo kayang protektahan, di lalo na yung constituents mo. Ganyang walang kwentang tao, JB Ejercito. Oo, dito talaga ang nangyari dito, ang the good one, ito na si Jinggoy, ang bad one si Ejercito eh. Putangin na, motor lang ng motor kasama si Jet Li. Ewan ko, nililigawan yata si Jet Li. Putangin na niya. Pero putya, kapatid, ang bait sa ibang tao. Pero sa kapatid, hindi mo naman kailangang ipagtanggol si Jinggoy. Pero ipakita mo man lang na nakasuporta ka sa kanya. Kapatid mo yan eh. Galing kayo sa isang tatay eh. Kahit na anong pinagkakagalitan yung dalawa, ano ba pinagkakagalitan yung dalawa kasi? Ang ina niyan. O kahit na anong conflict yung dalawa, pagdating sa mga ganitong bagay, you show support. So ibig sabihin, if something happens to Jinggoy, let's say for example, mamatay si Jinggoy, di ka pupunta dahil sa galit mo sa kanya. Wala kang kwentang tao. Walang kapaliwanagan yun. The fact na nagpa-picture ka pa dyan sa plenaryo kanina, alam nyo naman na walang mangyayaring session dahil dito sa ginagawang panggigipit kay Jinggoy. Nagpunta pa kayo sa plenaryo. Tangina ninyo. Tapos pinatayan daw sila ng aircon. Pinatayan kaming aircon. Gago pala kayo eh. Putang ina ninyo. Alam ninyong wala ng session. Nagpunta pa kayo sa session hall. Nung may session, walk out kayo ng walk out. Mga buwaka ng ina ninyo. Tapos nung walang session, nagpunta kayo doon. Para magpaawa. May photo ops na sila nandoon. Wala doon sa majority. Paano yung buong majority nakaalalay dito kay Jinggoy Estrada? Kahit na ano pang pagkakaiba, diferensya ng inyong political na paniniwala, pagka inaatake ang bahay nyo, dapat magkakakampi kayo. Oo. Dapat magkakakampi kayo. Isa sa inyo ang inatake kay si Risa yan, si Robin, magkakagalit kayo. Dapat naka-all support kayo. Yan yung sinasabi ni Pia Cayetano na nagkabarilan dito. Ni hindi man lang kami kinumusta. O katulad yan, hinaharas yung isang senador. Colleague ninyo. Hindi nyo man pinuntahan para kahit na papaano sumuporta kayo bilang isang tahanan. Tangina, ganyan kayo ka-traidor. Tapos kayo ang kawawa dahil pinatayan kayo ng aircon. Tanga, walang session kaya walang aircon dun. Ba't nandudong kayo? Nakikita nyo nag-aaway-aaway sa labas eh. Nag-aaway-aaway sa labas. Puta, walang session. Ba't kayo nasa session hall? Abnormal ba kayo? Nung merong caucus, merong botohan, nandudun kayo, putang ina, lumayas kayo. Tapos, kung kailan walang session, nandiyan kayo, abnormal kayo. Ang inan to naman si Tulpo, si Rapi Tulpo naman, pinatayan kami ng aircon. Okay ng ina mo, nag-aircon ka na sa bahay, gusto mo naka-aircon ka pa dyan? Kapal ng mukha mo. Di umuwi ka sa inyo, mag-aircon ka. Kaya nga maganda yung teleconference eh. Okay, paano yan kung walang aircon? Anong gagawin nyo? Doon lang ako sa bahay magtrabaho kasi may aircon doon, dito wala. Tanginan yan, abnormal lang po siya. Pinalalabas niya, pabiktima sila, na pinatayin sila ng aircon. Gago, ito nga, kinulong. Kinulong nga ito, hindi nagre-reklamo. Ikaw, Rapi Tulpo, napatayan ka lang ng aircon, wala lang aircon, nagre-reklamo ka na. Sumbong mo kay Tulpo. Abnormal ka. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado.
I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Yan ang maganda rito. Yung aligasyon sa kanya nililitis sa korte dito sa Pilipinas. Kaya wag nating ikukumpara si Jinggoy kay Bato. Kasi si Bato ipapadala siya sa ICC, ibang usapan yun. Si Bato susuko man yan kung dito sa korte sa Pilipinas. Kaya nga siya humihingi ng desisyon sa Korte Suprema na kailangan magkaroon siya ng kaso dito sa Pilipinas. Kaya ikulong siya, okay man lang. Basta dito sa Pilipinas, wag sa ibang bansa. Kasi mahirap sa ibang bansa. Kasi syempre, ibang bansa yun eh. So si Jinggoy, so hindi mo pwedeng ikumpara si Jinggoy dito kay Bato de la Rosa. Kaya si Jinggoy susuko siya kasi yun naman talaga ang ang plano nila eh. Pag may kaso, nila yun. Yun din naman ang sinabi nila kay Bato eh. Sasampahan si Bato ng kaso rito kung ang warrant of arrest niya is Pilipinas, then we will surrender him. Wag lang sa ibang lahi kasi ibang usapan yun. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Diba? Ganun sila kademonyo. And why are they trying to do that? Bakit ginagawa nila kay Jinggoy, kay Cheese, dito kay Villanueva? Kasi nga gusto nila magkaroon ng numero for them to get back yung power, yung Senate presidency. Is that for the impeachment? Hindi talaga sa impeachment kasi yung rules of impeachment na-adapt na nila eh. Magsisimula na lang yung rules of yung impeachment proceeding. At pagdating ng impeachment, hindi sila majority and minority. Buo sila, 23 sila. 23, 24 sila. Buo sila nun. Ang gusto nilang makuha, numero para maging 13 sila at may upo nila kung sino yung gusto nilang Senate President at yung mga committee chairmanship makuha nila. Pinaka-importante sa lahat, yung flood control, yung Blue Ribbon Committee. Gusto talaga nilang makuha yan para hindi na lumabas masyado yung mga pangalan ng kung sino yung mga sangkot dyan. Walang connection ito sa impeachment. Itong mga nangyayari ngayon dahil yan sa Blue Ribbon Committee hearings na bubuksan, lalong-lalo na yung nangyaring barilan dyan sa Senado. Yan talaga ang rason yan. Wala nang iba. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then
I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Diba? Palakpakan natin si Jinggoy. Jinggoy, huwag ka mag-alala. Nalusutan mo na yung una eh. O alam mo na kung paano lulusutan ulit ito, lalong-lalo na wala kang kasalanan. Hindi, ito lang kasi yan. Imagine ninyo. Kung nakulong ka na nang wala kang kasalanan, gagawa ka pa ba ng kasalanan? Will you commit the same mistake, the same problem, 'di ba? Kung nadali na siya noon sa PDAP, sa corruption din yun eh, yung sinampa sa kanyang kaso noon na na-acquit siya, na-clear niya yung kanyang pangalan, pero alam ko meron siyang guilty sa isang bagay, pero wala eh, nalusutan niya pa rin naman yun. So ibig sabihin, wala siyang conviction, mga bossing. Nalusutan niya yun, malinis siya. Wala siyang kaso o wala siyang conviction. Ngayon, ito, kung nangyari na yun sa iyo noon, siguro naman natuto ka na. Bakit ka pa magdanakaw kung yung dati nga hindi ka nagnakaw, nadali ka pa? 'Di ba? Bakit ka magdanakaw? Kaya nga ako naniniwala. Ito si Jinggoy, si Bong Revilla, naniniwala ako. Kaya yan tinrabaho. Dahil sa Cavite. Cavite politics yan, mga bossing. Ang tumira sa kanya, puros Caviteño. Remulyas, Lacson, tapos DOJ, lahat yan, puro tiga Cavite. Oo, politika ng Cavite yan. Yung kay Bong Revilla. Kaya una siyang tinrabaho. Pangalawa, ito si Jinggoy Estrada dahil naman dito sa away na ito sa Senado. Dahil yan dyan. Dahil gusto lang nilang makuha yung numero. Kaya nga salita sila ng salita na may makukulong. Merong lilipat dyan. Ako rin, hindi rin ako nagtataka kung may lilipat. Kasi yung ganitong, sino ba naman gustong makulong, di ba? Tao lang man mga yan. Siyempre, ayaw din makulong ng mga yan. So hindi ko masisisi yung mga lilipat kung meron man. Pero pag may lumipat talaga, dyan mo makikita walang mga bayag yan. Na ito na talaga yung huling pagkakataon ninyo na talagang magiging mga senador kayo dahil tatatak yan sa pagkataon ninyo eh. Ito si Jinggoy ngayon, ang tingin ng taong bayan, karamihan, nakikita ko yung mga comment section sa social media eh. Karamihan ng mga tao, mga bossing, nakikisimpat siya sa kanya. Samantalang dati plunder na naman, ginawa na naman niya. May mga ganun. Pero ngayon, pag tinignan mo yung mga comment section, wala. Alam na alam ng tao, kitang-kita ng tao kung bakit inaatake itong majority. Dahil patay gutom sa kapangyarihan yung nasa minority. At yung minority senators, aso yan ng Malacanang. At yung minority senators na yan, nabubulungan na yan ng mga sangkot dyan sa flood control scandal na yan. Mismong si Erwin Tulfo, sangkot dyan. Lumabas yung kanyang pangalan sa mga nadideliveran ng maleta. 4 na maleta nga daw, di umano eh. Yung nadeliver dyan. Kaya talagang gagawin nila ang lahat para hindi matuloy yung Blue Ribbon Committee hearings na yan. Dahil lalabas yung mga pangalan nila. If this happened to Jinggoy Estrada, dahil lang binanggit siya nitong state witness nila na magnanakaw dyan sa DPWH, what more? Pagka nagkaroon ulit ng hearing at nabanggit din yung mga pangalan nila, will the ombudsman do the same? Gagawin ba ng ombudsman yung ginawa dito kay Jinggoy Estrada at kay Bong Revilla na ang tanging ebidensya na meron testimonya noong whistleblower kuno? Diyan tayo magkakaalaman. Kaya excited tayo sa Webes kapag ka nag-open yung Blue Ribbon Committee hearings. Okay na? No more question, guys. Pagyan ko putra sila sa CIDG. Ako naiintindihan ko si John Vic Remulla. Naiintindihan ko kasi putangin na nanganganib yung trabaho niya. Nanganganib yung trabaho niya kung hindi niya gagawin ito. O kung hindi siya mag-e-epal dyan, kung hindi siya magsisisigaw dyan. Akala niya masisindak niya si kanina eh. Si Alan Peter Cayetano. Hindi na sindak si Alan Peter Cayetano kahit sumisigaw siya. Sir ka.
Loko-loko. Ganun katapang si Alan Peter Cayetano, hindi siya nagpasindak dito kay John Vic. Naintindihan ko man si John Vic kasi nga napapalitan siya ni Abalos eh. Kapag hindi niya pa ginawa, kinampihan niya pa yung Senado, papalitan siya ni Abalos. Kaya talagang ginagawa, nakita mo yung mukha ni Abalos, parang putsang ina. Dati dati poging-pogi, ngayon tinamo stress na. Oh yan kumampi ka sa mga sa mga tarantado yan. Tatraidorin ka rin ng mga yan barang araw. Tignan mo, nagkakagulo dito sa labas. Tapos yung 11 minority senators, sa plenaryo sila. May session daw kasi. Putangin na ninyo. Ina-arresto yung isang kasamahan nyo. Nagpunta kayo sa plenary session hall. Sa plenary hall. Tarantado pala kayo eh. Siyempre, ang ina niyan, puro kayo pa photo ops. Tangina, nandoon pa si JB Ejercito, na-arresto yung kapatid niya, puta, hindi man lang niya dinamaya. Ganyang katarantado yan. Nakalak. Diba? O, sinamahan siya ng mga kapwa niya senador. O, si Marcoleta, si Amy. O, buti pa yung hindi kapatid nandyan. Yung kapatid wala. Putangin nan yan. Satanas eh. Oh, di ba? Ito yung ito mga bossing, yung statement ni Alan Peter Cayetano. Basahin lang natin. Ayan, basahin natin. Sabi niya, to my colleagues in the minority. Nananawagan na siya sa mga colleagues niya sa minority. Sana man lang makinig yung kapatid ni Jinggoy dito. Si the bad one o si the kupal one na si JB Ejercito. To my colleagues in the minority, the Senate is a co-equal branch of government. It is not a prize to be claimed by anyone. Events of the past few days may have blurred this distinction, but what happened with one of our colleagues today brings it sharply back into focus. That we differ on the leadership of the Senate is not in question. And it is a fair point of discussion. But no matter our disagreements, we must all agree that it is the Senate's own business to settle. This chamber answers to God and the people who sent us here, and no one outside these walls. That line is now being tested. This is not an accusation. I am speaking truth that each senator already knows. The independence of this institution and the legal standing of any of its members are not currencies. The day they become things to be traded is the day that the Senate is diminished. And after the Senate, the Republic. Hindi, totoo yan. Kung nagawa nila kay Pangulong Duterte, nagawa nila dito sa Senador, nagawa nila sa Senado, sa loob mismo ng Senado, na babuyin ng Senado, wala na. Kung mababa ang tiwala ng taong bayan sa Senado, it's because of all of you. Kayong lahat dyan na mga senators. Do not just blame it kay Alan Peter Cayetano, because being the leader of the Senate, being the Senate President, nakikita nyo kung paano niya talagang pinipilit na ipagtanggol itong mga kasamahan nyo. And even if siguro sa minority mangyari ito, si Alan Peter Cayetano is going to be there para protektahan kayo at alalayan kayo na hindi gagawin ni Tito Soto, hindi gagawin noong gusto nyong iupong bagong Senate President. Co-equal branch of government yan. 3 branches of government. Executive, Malacanang yan. Judiciary, yung Korte Suprema. At tawag dito legislative, which is Congress and Senate. 'Di ba natatandaan ninyo yung
sila Lisa Masa, di ba? Ang tagal nilang nagstay sa sa halls of Congress para hindi sila maaresto. Kasi binibigay daw 'yon as courtesy, respeto. Pero ngayon hindi na binibigay yung respeto na 'yon. Ibig sabihin wala na silang respeto diyan sa proseso. Wala na silang respeto na ibinibigay. Kasi nga wala na, parang na tayo talagang nasa martial law, parang na tayong diktadorya. Hindi na tayo papayag, sabi natin na panghimasukan ng presidente. Binuo yung 1987 Constitution para hindi kayang panghimasukan ng presidente yung ibang branches of government dahil nung martial law, walang judiciary, wala ring wala ring legislative noon. Lang, executive lang ang meron. Tapos ngayon nangyayari ulit, hindi ba? Dapat hindi tayo pumapayag doon. So I put one question to you, not as majority but as a chamber. Will you stand for Senate's independence? Wala na eh. Kasi itong kabila, yan sila Tulfo, sila Tito Soto, wala na. Ibinenta na nila talaga yung nilaglag nila yung Senado, yung sariling bahay nila. Nag-traitor sila talaga sa sariling tahanan nila na hindi sila tumulong na na magkaroon ng order. Kasi kung isang buong grupo sila na pipigil dito sa mga nangyayaring ito, hindi aabusuhin ng executive etong Senado eh. But dahil hinati nila, it's them versus the new majority. Kaya ganito, kaya wasak. At gustong-gusto nila nangyayari na ganito, magulo sa Senado para ma-brainwash nila yung taong bayan at sabihin na wala, palpak na leader si Alan Peter Cayetano. If Alan Peter Cayetano is a failed leader or is a failure as a leader, hindi yan siya nandiyan para makipag-away kay Remulla na hindi ginawa ni Tito Soto. Tandaan ninyo si Tito Soto pa nag-welcome sa NBI para manghabol ng senador dyan sa Senado. Ganyang katarantado yung minority na yan. Mga traidor yan. Mga walang kaluluwa talaga yan. I'm asking you to join one deliberate act to let the Senate go quiet. Together and by choice. So the country is made to ask why a co-equal branch would fall silent rather than made to serve. Kasi hindi kayo dapat kontrolado talaga ng executive eh. Dapat magkakaparehas kayo ng kapangyarihan, kaya nga kayo co-equal branches eh. May mga meron kayong mga courtesies na dapat na ibinibigay sa isa't isa. Katulad yan, wala naman sa batas na bawal ipatawag ang congressman sa Senado. But dahil sa courtesy, hindi nyo sila kinukumpel or hindi nyo sila pinipilit na magpunta. Papadala kayo ng imbitasyon, kung di sila magpupunta, wala kayong magagawa. Kasi nga, binibigyan nyo yung courtesy na yun. Pero ngayon, wala na yun eh. So anong ibig sabihin? Presidente na rin ng Pilipinas, yung may-ari netong Senado. Di parang nangyari na nung panahon ni Pangulong Marcos Sr. na tinanggal niya ang kapangyarihan ng legislatura at saka ang judiciary, hindi ba? So balik na naman tayo sa dati. Tuwa kayo dyan. Mga visit kayo. Ayan. Yan mga balita natin ngayon. Happy ba kayo? Happy ba kayo sa mga balita? Bukas itutuloy natin tong ating diskusyon. Sana naging maligaya kayo ngayon. Hinabaan ko na yung vlog ko para hindi kayo maburyong sa inyong mga trabaho. Pag nagustuhan mo to, i-share mo, i-like mo. Pinaka-importante, magpakulay ka, mag-super thanks ka, mag-super chat ka. Lahat gawin mo. Pakita mo ang galit mo. Mga kababayan ko, maraming salamat sa inyo. Makita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili